Rosalie, ano ang detalye ng pahayag ni Speaker Romualdez laban sa pamilya Duterte? Ella, masyadong maaga ang ginagawang pagpapabagsak sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez sa mga maaanghang na pahayag ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte laban sa pinsang si PBBM. Gate nito, patunayan ang mga alegasyon laban sa Pangulo at maglabas ng ebidensya sa mga akusasyon ng mag-ama. Pakinggan. So, ito guys, talagang ang mag-amang Duterte ang nagbigay alegasyon laban sa presidente natin. Sa inyong sariling palagay guys, okay ba o tama ba ang ginagawa nila? Di ba alam natin before na sila ay magkapartido? Ngayon, ano na sila? Bakit sila nagkakaganito? Bakit hindi nila sinuportahan ang president na nire-raise up nila during sa campaign period ng presidency before the election? So, ipagpatuloy natin guys. Pakinggan natin ang pahayag ng House Speaker. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka dyan sa ating mahal na President Ferdinand Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Di ba? So, ito na nga guys, hinahamon na ni Representative Romualdez ang mag-amang Duterte na dapat patunayan nila kung ano man ang alegasyon. So, kung kayo ang magbigay opinion about sa issue na ito guys, talagang healthy pa ba ang sistema ng panggobyerno natin? Look at the politics in other countries. Kung sino man ang nanalo at nandiyan sa posisyon ay nire-respeto na nila yon. Kasi alam nila na malaking responsibilidad kung sino man ang nasa posisyon. Ngayon, sa bansang Pilipinas, lahat ay nakapag-observe na kung sino man ang nandiyan na sa posisyon ay talagang pinupull down nila. Hindi nila sinusuportahan kundi sinisiraan. So paano nga ba aangat ang bansang Pilipinas? Paano nga ba tayo makakaalis sa tinatawag na kanser ng Pilipinas, which is corruption? Kung hindi man kinukurap ang pera, ay kinukurap naman ang kredibilidad ng ibang tao, lalo na sa mga taong nasa posisyon. Instead na makapag-focus ang mga leaders natin sa mga projects at solusyon sa mga existing problems at projects para sa ikakaunlad ng bawat mamamayang Pilipino, ay hindi na nila magagawa ito dahil nga hindi sinusuportahan kundi sinisiraan. So look at the situation now. Mag-amang Duterte, sinisiraan ang Pangulo natin. Hindi ganun dapat guys. Dapat irespeto natin at suportahan natin. Huwag na tayong magsisiraan dahil hindi yan nakakatulong para sa development ng bansa natin. So anong masasabi niyo? Hanggang kailan nga ba magkakaroon ng pagbabago ang bansang Pilipinas? Pag sinasabi naman natin na charter change, what kind of charter change is that? Is that for the better or for what? So, let's see. Dagdag pa ng liderato ng Kamara, tigilan na ang pangloloko sa taong bayan at igalang ng pamilyang Duterte ang presidente ng Pilipinas.
Ipinagbibitiw sa pwesto ni Mayor Baste si PBBM samantalang inaakusahan naman na nakatatandang Duterte ang Pangulo na nasa narco list ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. O see how disrespectful a person is if ginawa niyang pababain ang presidente natin. Look, kung bababa ang presidente natin at sino naman ang magiging presidente. Kaya na kung sino man yang gustong pumalit sa posisyon ni President Marcos, ang responsibilidad niya pagbababa ito. At ito namang aligasyon na yun nasa list siya ng mga ganito-ganyan. Ang tanong natin, is there really a proof of it? May prueba ba? Kasi hindi yan basta-basta. Aligasyon na nakakasira ng credibility ng isang tao na wala namang proof o meron man, pero hindi yan pwede talaga. Dapat natin spread sa buong mamamayang Pilipino kung wala namang patunay na ito. So yun nga, hanggang kailan matatapos ang ganitong panggobyerno ng bansang Pilipinas?